Dalawang pink na linya. Hindi iyon isang pangako ng bagong buhay. Isa iyong sentensya. Nakatitig si Eliza sa maliit na plastik na bagay sa kanyang nanginginig na kamay. Ang bawat sulok ng banyo ay tila lumiliit, kumikitid, at dahan-dahang sumasakal sa kanya. Ang puting tiles sa sahig ay nanlalamig sa kanyang mga paa, at ang tanging maririnig niya ay ang mahinang ugong ng exhaust fan at ang malakas na pagkabog ng sarili niyang dibdib. Isang butil ng malamig na pawis ang gumapang mula sa kanyang sentido pababa sa kanyang panga. Dalawang guhit. Isang pagkakamali. Isang sikretong sisira sa lahat. Hindi dapat ganito. Dapat sana ay saya ang mararamdaman niya, isang mainit na kagalakan. Pero ang gumagapang sa kanyang buong katawan ay isang uri ng takot na hindi pa niya naramdaman kailanman. Isang takot na mas malalim pa sa pag-aalala para sa sarili. Ito ay takot para sa kanya. Para kay Ara. Biglang pumasok sa isip niya ang mukha ng kanyang ate Ara, ang perpekto niyang kapatid. Ang ngiti nito na kayang magpaliwanag ng kahit anong madilim na silid, ang tawa nitong parang musika, ang mga pangarap nitong maingat na binuo. Si Ara, na sa mga oras na ito ay marahil abala sa paghahanda para sa gabing pinakahihintay nito. Ang engagement party. Naalala niya ang pag-uusap nila kagabi lang. Nakahiga sila sa kama ni Ara, magkatabi, tulad noong mga bata pa sila. Kinakabahan ako, Eli, bulong ni Ara, habang yakap-yakap ang unan. Pero yung kaba na masarap sa pakiramdam. Alam mo iyon? Yung parang sasabog na sasaya yung puso mo. Bakit ka naman kakabahan? Sigurado namang mahal na mahal ka ni Marco, sagot ni Eliza, habang pinipilit na itago ang isang pait na hindi niya maintindihan kung saan nanggagaling. Alam ko, ngumiti si Ara, at sa sinag ng ilaw mula sa lampshade, kitang-kita ni Eliza ang kislap sa mga mata ng kapatid. Pero ito na yun, Eli. Ang simula ng lahat. Ang bubuin naming pamilya. Ang pangarap ko. Ang pangarap ni Ara. At hawak-hawak ngayon ni Eliza sa kanyang mga kamay ang isang bombang sasabog at wawasak sa pangarap na iyon. Isinara niya ang kanyang mga mata, pilit na pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Paano niya sasabihin ito? At kanino? Ang alaala ng gabing iyon ay malabo, pira-piraso. Ang malakas na tugtugan sa isang bar, ang sunod-sunod na shots ng tequila, ang pait ng pag-abandona sa sarili. Isang gabi lang iyon ng paglimot, isang gabi para takasan ang pakiramdam na palagi na lang siyang anino ng kanyang perpektong kapatid. Pero ang isang gabing iyon ay nag-iwan ng isang permanenteng marka. Isang lalaking hindi niya maalala ang pangalan. Isang mukhang binura ng alak. At ngayon, ang bunga ng gabing iyon ay nasa sinapupunan niya. Muli niyang tiningnan ang pregnancy test bago niya ito mabilis na binalot sa tissue at itinapon sa pinakailalim ng basurahan. Naghilamos siya, tinitigan ang sarili sa salamin. Ang mukhang nakatingin pabalik ay maputla, may namumungay na mga mata, at may bakas ng gulat na hindi na mabubura. Kayanin mo to, Eliza, bulong niya sa sarili. Huwag muna ngayon. Para kay ate. Pinilit niyang humiti, isang pilit at basag ng ngiti. Ngayong gabi, kailangan niyang magpanggap. Kailangan niyang maging ang masayang nakababatang kapatid para sa pinakamahalagang gabi sa buhay ni Ara. Ang sarili niyang problema ay kailangang maghintay. Ang engagement party ay idinarao sa malawak na hardin ng kanilang bahay sa Quezon City. Ang hangin ng gabi ay mainit-init, puno ng halimuyak ng mga bulaklak ng sampagita at dama de noche. Ang mga kumukutitap na fairy lights na isinabit sa mga puno ng mangga ay nagbibigay ng isang mahiwagang liwanag sa paligid. Ang marahang tunog mula sa isang string quartet sa isang sulok ay nagdaragdag sa perpektong ambience. Pinilit ni Eliza na ayusin ang kanyang sarili. Huminga siya ng malalim, nagsuot ng isang peking ngiti, at lumabas mula sa anino ng kanilang bahay, patungo sa liwanag ng selebrasyon. Agad siyang sinalubong ng kanyang mga tita at tito, binabati siya, tinatanong kung kamusta na. Ang bawat sagot niya ay maikli at magalang, habang ang kanyang mga mata ay palihim na hinahanap ang bida ng gabi. Nakita niya ang kanyang mga magulang na abala sa pag-aasikaso sa mga bisita. Ang kanilang mga mukha ay puno ng hindi maikakailang pagmamalaki at saya. Ang kanilang panganay na anak, ang kanilang perpektong si Ara, ay ikakasal na sa isang lalaking mula sa isang mabuti at respetadong pamilya. Isang perpektong katugma.
At doon, sa gitna ng lahat, nakatayo ang kanyang ate Ara. Suot ang isang simpleng puting bestida, tila isa siyang anghel na bumaba sa lupa. Ang buhok niya ay nakapusod ng simple, na lalong nagpalitaw sa kanyang magandang mukha. Ang bawat ngiti, bawat tawa nito habang nakikipag-usap sa mga kaibigan, ay parang isang patalim na dahan-dahang tumutusok sa puso ni Eliza. Ang ganda-ganda mo, ate, bulong niya sa sarili, kasabay ng isang kirot ng konsensya. Maya-maya, may isang lalaking lumapit sa tabi ni Ara. Matangkad, malapad ang balikat, at nakasuot ng isang mamahaling polo shirt na bumagay sa kanya. Mula sa kanyang kinatatayuan, hindi pa gaanong maaninag ni Eliza ang mukha nito. Nakita niyang inakbayan ng lalaki si Ara, at marahang hinalikan ito sa noo. Naghiyawan ng mahina ang ilang malalapit na kaibigan. Iyon na siguro siya. Ang lalaking nagngangalang Marco. Ang lalaking kukumpleto sa pangarap ng kanyang kapatid. Biglang lumingon si Ara at nakita siya. Ang mukha nito ay lalong nagliwanag. Kumaway ito. Ellie! Halika rito, tawag ni Ara, ang boses ay puno ng pananabik na hindi maitago. Walang nagawa si Eliza, kundi ang humakbang palapit, ang bawat yabag ay parang may bigat na 1 tonelada. Ang peking ngiti sa kanyang labi ay unti-unting naninigas. Habang papalapit siya, dahan-dahang lumilinaw ang mukha ng lalaki. Ang pamilyar na hugis ng panga. Ang mga matang iyon. Ang ngiting iyon. Biglang tumigil ang mundo ni Eliza. Ang ingay ng party ay biglang nawala. Ang malamyos na tugtog ng biolin ay naging isang nakabibinging katahimikan sa kanyang tainga. Ang lalaking nakatayo sa tabi ng kanyang kapatid, ang lalaking buong pagmamalaking ipinakikilala nito sa lahat, ang lalaking pangarap nito ay ang lalaki mula sa gabing iyon. Ang lalaki mula sa kanyang bangungot. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa isang kisap mata, nakita niya ang bahagyang panlalaki ng mga mata ni Marco, isang saglit na pagkagulat, bago ito mabilis na nag-ayos ng sarili at nagbago sa isang kalmado at pilit na ngiti. Ngunit para kay Eliza, huli na ang lahat. Nakita niya. Alam niya. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang buong katawan na para bang ang lahat ng dugo ay biglang umalis sa kanyang mukha at bumagsak sa kanyang mga paa. Ang hawak niyang baso ng tubig ay nagsimulang manginig. Ellie, halika. Meet the fiant, Marco, masayang sabi ni Ara, walang kamalay-malay sa bombang kasasabog lang sa pagitan ng kanyang kapatid at ng kanyang mapapangasawa. Nanigas si Eliza sa kanyang kinatatayuan, hindi makagalaw, hindi makahinga. Ang mga salita ay ayaw lumabas sa kanyang bibig. Ang tanging nagawa niya ay ang tumitig, mula sa nagliliwanag na mukha ng kanyang kapatid, pabalik sa mukha ng lalaking ama ng batang dinadala niya. Ang ngiti sa labi ni Marco ay isang perpektong maskara, isang obra na hinasa ng maraming taon ng pakikisama sa mataas na lipunan. Ngunit sa likod nito, ang kanyang mundo ay gumuho sa isang nakabibinging katahimikan. Si Eliza. Ang kapatid ni Ara. Impossible. Naramdaman niya ang malamig na pawis na namumuo sa kanyang batok. Ang tibok ng kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang mga tainga, mas malakas pa kaysa sa musika ng string quartet. Sa isang iglap, ang mainit na gabi ay naging napakalamig. Kinailangan niyang kontrolin ang sarili. Kumilos na parang normal. Kumilos na parang wala siyang nakikilalang multo mula sa nakaraan. Marco, this is thy sister, Eliza, ulit ni Ara, at marahan siyang tinapik sa braso. Doon lang natauhan si Marco. Ah, yes. Of course. Eliza, sabi niya at inabot ang kanyang kamay. Ang boses niya ay kalmado, isang bagay na ipinagpapasalamat niya. It's a pleasure to finally meet you. Ara talks about you all the time. Ang kamay ni Eliza ay malamig na parang yelo nang abutin nito ang sa kanya. Ang paghawak niya ay mahina, nanginginig. Hindi ito tumingin sa kanyang mga mata. Nakayuko lang ito, ang mga mata ay nakatutok sa damuhan. Ang katahimikan nito ay mas nakakabahala kaysa sa kahit anong sigaw. Ellie, ayos ka lang? Namumutla ka, puna ni Ara, na may bahid ng pag-aalala sa boses. Hinawakan nito ang noo ng kapatid. Doon lang tila nagising si Eliza. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ni Marco. Okay lang ako, ate. Medyo nahilo lang siguro. Ang init kasi.
Pilit itong ngumiti, ngunit ang ngiting iyon ay hindi umabot sa mga mata niyang puno ng gulat at sakit. Alam ni Marco ang ekspresyong iyon. Ito ang parehong mga matang nakita niya sa dilim ng isang hotel room ilang buwan na ang nakalipas. Habang nagpapatuloy ang party, si Marco ay parang isang aktor sa entablado, ginagampanan ang papel ng perpektong fiancé. Tumatanggap siya ng mga pagbati, nakikipagtawanan sa mga tiyuhin ni Ara, at nakikinig sa mga kwento ng kanilang pamilya. Ngunit ang kanyang buong atensyon ay nasa iisang tao lang. Sa bawat pagkakataon, palihim niyang sinusundan ng tingin si Eliza. Nakita niya itong umiwas sa karamihan, pumwesto sa isang madilim na sulok malapit sa mga halaman. Nakita niya itong tumungga ng isang buong baso ng tubig na para bang iyon ang tanging bagay na pumipigil sa kanya na bumagsak. Ang bawat kilos nito, ang bawat pag-iwas nito ng tingin, ay isang paalala ng kasalanang ginawa niya, isang kasalanang akala niya ay nailibing na niya sa limot. Parang may problema ka, iho. Napalingon si Marco. Nakatayo sa tabi niya ang kanyang tita Lorna, hawak ang isang kopita ng wine, ang mga mata nito ay mapanuri at matalas. Kanina ka pa balisa. May problema ba kayo ni Ara? Wala po, tita. Pagod lang siguro sa trabaho, mabilis niyang sagot, pilit nang umingiti. Masaya po ako. Sobra. Mabuti kung ganoon, sabi nito, ngunit ang mga mata nito ay hindi naniwala. Sumimsim ito sa kanyang wine bago lumingon sa direksyon kung nasaan si Eliza. Iyon ba ang kapatid ni Ara? Bakit parang laging mag-isa? Bago pa man makasagot si Marco, nakita niyang dahan-dahang tumalikod si Eliza at naglakad patungo sa mas madilim na bahagi ng hardin, palayo sa mga ilaw at sa ingay. Ito na ang pagkakataon niya. Excuse me lang po, tita. Kukuha lang ako ng mainom, paalam niya at mabilis na lumayo. Sinundan niya si Eliza. Ang puso niya ay kumakarera. Kailangan niyang makausap ito. Kailangan niyang ayusin ito bago pa man sumabog ang lahat. Nakita niya itong nakatayo malapit sa isang lumang puno ng akasya, nakasandal at nakatingala sa buwan. Ang liwanag mula sa party ay malayo na, at dito sa kanilang kinatatayuan, tanging ang anino at ang huni ng mga kuliglig ang kanilang kasama. Eliza, tawag niya, mahina lang. Lumingon ito. Sa dilim, nakita niya ang pagtulo ng isang butil ng luha sa pisngi nito. Ang dibdib niya ay biglang nanikip. Anong ginagawa mo rito? Tanong nito, ang boses ay basag at puno ng hinanakit. Kailangan nating mag-usap, sabi ni Marco, lumapit siya ng kaunti. Look, ay hindi ko alam. Hindi ko alam na ikaw ang kapatid niya. Isang mapait na tawa ang kumawala sa bibig ni Eliza. Hindi mo alam? Ganoon lang yun? Isang hindi ko alam at tapos na ang lahat. Please, Eliza. Makinig ka, pagmamakaawa niya. Ang kanyang boses ay desperado na. Huwag ngayon. Huwag kailanman. Para kay Ara. Isipin mo ang ate mo. Masisira ang buhay niya. Masisira ang lahat. Tumingin ito sa kanya, at sa unang pagkakataon ngayong gabi, nakita niya ang tapang sa mga mata nito. Buhay niya lang ba ang masisira, Marco? Paano naman ang sa akin? Paano naman ang di? Hindi nito itinuloy ang sasabihin, ngunit alam na ni Marco kung ano iyon. Isang pagkakamali lang iyon, Eliza. Lasing tayo pareho, sabi niya, kahit alam niyang kasinungalingan iyon. Pakiusap. Itago natin to, para sa kapakanan ng lahat. Tinitigan siya ni Eliza ng matagal, na para bang sinusukat ang kanyang buong pagkatao. Pagkatapos ay dahan-dahan itong tumango, hindi bilang pagsang-ayon, kundi bilang pag-amin sa isang mapait na katotohanan. Bumalik na tayo, sabi nito sa wakas, pinunasan ang kanyang mga luha at nagsimulang maglakad pabalik sa liwanag. Nakahinga ng maluwag si Marco, isang pansamantalang ginhawa. Akala niya na iligtas niya ang sitwasyon. Pero habang pabalik sila sa party, sa gitna ng tawanan at masayang anunsyo ng engagement, biglang huminto sa paglalakad si Eliza. Namutla ito ng husto. Ang mga kamay nito ay dinala sa kanyang tiyan. At bago pa man may makalapit, ang mga mata nito ay pumikit at ang kanyang katawan ay bumagsak sa damuhan. Eliza! Ang sigaw ni Ara ang pumunit sa masayang gabi, kasabay ng tunog ng isang nabasag na baso. Lahat ay nagulantang. Lahat ay napatingin sa walang malay na si Eliza na nakahandu sa isalupa.
Ang unang naramdaman ni Eliza ay ang malambot na kama sa kanyang likod. Ang pangalawa ay ang amoy ng eucalyptus oil, isang pamilyar na amoy na ginagamit ng kanyang ina kapag maisakit sa bahay. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang puting kisame ng kanyang kwarto ang sumalubong sa kanya. Ellie! Gising ka na? Isang malambing na boses ang narinig niya mula sa kanyang tabi. Lumingon siya at nakita ang nag-aalalang mukha ni Ara. Nakaupo ito sa isang silya sa tabi ng kama, ang kamay nito ay marahang nakahawak sa braso niya. Ang bakas ng party ay wala na, ang magandang bestida nito ay napalitan na ng simpleng pantulog, at ang buhok nito ay nakalugay na. Ate, mahinang tanong ni Eliza. Ang lalamunan niya ay tuyo. Eresre, huwag ka munang magsalita, sabi ni Ara, habang inaabutan siya ng isang basong tubig. Grabe ang pag-aalala na binigay mo sa amin. Anong nangyari sa'yo? Bakit ka nahimatay? Ang tanong na iyon ay parang isang dagok sa dibdib ni Eliza. Anong isasagot niya? Dahil buntis ako sa lalaking pakakasalan mo. Umiling siya. Hindi ko alam, ate. Siguro napagod lang ako. O baka sa init. Tinitigan siya ni Ara, na para bang sinusuri kung nagsasabi siya ng totoo. Sa huli, isang buntong hininga ang pinakawalan nito. Pinatingnan ka na namin kay Tito Ramon. Sabi niya, pagod at stress lang daw. Kailangan mo raw magpahinga. Tumango lang si Eliza, gumaan ang loob na isang family doctor lang ang tumingin sa kanya. Hindi ako umalis sa tabi mo hanggang ngayon, patuloy ni Ara, at hinaplos ang kanyang buhok. Sabi ko nga kay Marco, umuwi na muna siya. Sobra rin siyang nag-alala sa'yo. Ang pangalan ni Marco. Nag-iwan iyon ng mapait na lasa sa bibig ni Eliza. Nag-alala? O natakot? Kinabukasan, pinagbawalan siyang bumangon. Si Ara mismo ang nagdala ng agahan sa kanyang kwarto, maingat na inilapag ang tray sa kanyang kandungan. Bawat kilos ng kapatid, bawat salitang puno ng pag-aalaga, ay lalong nagpapabigat sa kasalanang dinadala niya. Paano niya nagawa ito sa kapatid niyang walang ibang ginawa kundi ang mahalin siya? Ang bawat subo ng pagkain ay parang lason na lumalason sa kanyang kaluluwa. Sa kalagitnaan ng araw, habang natutulog si Ara sa kwarto nito, isang text message ang natanggap niya. Kailangan nating mag-usap. Nasa labas ako. Marco. Nanginig ang mga kamay ni Eliza. Dahan-dahan siyang bumangon, sinigurong walang makakakita, at maingat na lumabas ng bahay. Nakita niya ang isang itim na kotse na nakaparada sa di kalayuan. Sumakay siya sa passenger seat. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay nakakabingi. Ano nang kailangan natin pag-usapan? Malamig na tanong ni Eliza, hindi tumitingin kay Marco. Hindi sumagot si Marco. Sa halip, may kinuha ito mula sa glove compartment, isang makapal na. Ah, yes. Of course. Eliza, sabi niya at inabot ang kanyang kamay. Ang boses niya ay kalmado, isang bagay na ipinagpapasalamat niya. It's a pleasure to finally meet you. Ara talks about you all the time. Ang kamay ni Eliza ay malamig na parang yelo nang abutin nito ang sa kanya. Ang paghawak niya ay mahina, nanginginig. Hindi ito tumingin sa kanyang mga mata. Nakayuko lang ito, ang mga mata ay nakatutok sa damuhan. Ang katahimikan nito ay mas nakakabahala kaysa sa kahit anong sigaw. Ellie, ayos ka lang? Namumutla ka, puna ni Ara, na may bahid ng pag-aalala sa boses. Hinawakan nito ang noo ng kapatid. Doon lang tila nagising si Eliza. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ni Marco. Okay lang ako, ate. Medyo nahilo lang siguro. Ang init kasi. Pilit itong ngumiti, ngunit ang ngiting iyon ay hindi umabot sa mga mata niyang puno ng gulat at sakit. Alam ni Marco ang ekspresyong iyon. Ito ang parehong mga matang nakita niya sa dilim ng isang hotel room ilang buwan na ang nakalipas. Habang nagpapatuloy ang party, si Marco ay parang isang aktor sa entablado, ginagampanan ang papel ng perpektong fiancé. Tumatanggap siya ng mga pagbati, nakikipagtawanan sa mga tiyuhin ni Ara, at nakikinig sa mga kwento ng kanilang pamilya. Ngunit ang kanyang buong atensyon ay nasa iisang tao lang. Sa bawat pagkakataon, palihim niyang sinusundan ng tingin si Eliza. Nakita niya itong umiwas sa karamihan, pumwesto sa isang madilim na sulok malapit sa mga halaman.
Nakita niya itong tumungga ng isang buong baso ng tubig na para bang iyon ang tanging bagay na pumipigil sa kanya na bumagsak. Ang bawat kilos nito, ang bawat pag-iwas nito ng tingin, ay isang paalala ng kasalanang ginawa niya, isang kasalanang akala niya ay nailibing na niya sa limot. Parang may problema ka, iho. Napalingon si Marco. Nakatayo sa tabi niya ang kanyang tita Lorna, hawak ang isang kopita ng wine, ang mga mata nito ay mapanuri at matalas. Kanina ka pa balisa. May problema ba kayo ni Ara? Wala po, tita. Pagod lang siguro sa trabaho, mabilis niyang sagot, pilit nang umingiti. Masaya po ako. Sobra. Mabuti kung ganoon, sabi nito, ngunit ang mga mata nito ay hindi naniwala. Sumimsim ito sa kanyang wine bago lumingon sa direksyon kung nasaan si Eliza. Iyon ba ang kapatid ni Ara? Bakit parang laging mag-isa? Bago pa man makasagot si Marco, nakita niyang dahan-dahang tumalikod si Eliza at naglakad patungo sa mas madilim na bahagi ng hardin, palayo sa mga ilaw at sa ingay. Ito na ang pagkakataon niya. Excuse me lang po, tita. Kukuha lang ako ng mainom, paalam niya at mabilis na lumayo. Sinundan niya si Eliza. Ang puso niya ay kumakarera. Kailangan niyang makausap ito. Kailangan niyang ayusin ito bago pa man sumabog ang lahat. Nakita niya itong nakatayo malapit sa isang lumang puno ng akasya, nakasandal at nakatingala sa buwan. Ang liwanag mula sa party ay malayo na, at dito sa kanilang kinatatayuan, tanging ang anino at ang huni ng mga kuliglig ang kanilang kasama. Eliza, tawag niya, mahina lang. Lumingon ito. Sa dilim, nakita niya ang pagtulo ng isang butil ng luha sa pisngi nito. Ang dibdib niya ay biglang nanikip. Anong ginagawa mo rito? Tanong nito, ang boses ay basag at puno ng hinanakit. Kailangan nating mag-usap, sabi ni Marco, lumapit siya ng kaunti. Look, ay hindi ko alam. Hindi ko alam na ikaw ang kapatid niya. Isang mapait na tawa ang kumawala sa bibig ni Eliza. Hindi mo alam? Ganoon lang yun? Isang hindi ko alam at tapos na ang lahat. Please, Eliza. Makinig ka, pagmamakaawa niya. Ang kanyang boses ay desperado na. Huwag ngayon. Huwag kailanman. Para kay Ara. Isipin mo ang ate mo. Masisira ang buhay niya. Masisira ang lahat. Tumingin ito sa kanya, at sa unang pagkakataon ngayong gabi, nakita niya ang tapang sa mga mata nito. Buhay niya lang ba ang masisira, Marco? Paano naman ang sa akin? Paano naman ang di? Hindi nito itinuloy ang sasabihin, ngunit alam na ni Marco kung ano iyon. Isang pagkakamali lang iyon, Eliza. Lasing tayo pareho, sabi niya, kahit alam niyang kasinungalingan iyon. Pakiusap. Itago natin to, para sa kapakanan ng lahat. Tinitigan siya ni Eliza ng matagal, na para bang sinusukat ang kanyang buong pagkatao. Pagkatapos ay dahan-dahan itong tumango, hindi bilang pagsang-ayon, kundi bilang pag-amin sa isang mapait na katotohanan. Bumalik na tayo, sabi nito sa wakas, pinunasan ang kanyang mga luha at nagsimulang maglakad pabalik sa liwanag. Nakahinga ng maluwag si Marco, isang pansamantalang ginhawa. Akala niya na iligtas niya ang sitwasyon. Pero habang pabalik sila sa party, sa gitna ng tawanan at masayang anunsyo ng engagement, biglang huminto sa paglalakad si Eliza. Namutla ito ng husto. Ang mga kamay nito ay dinala sa kanyang tiyan. At bago pa man may makalapit, ang mga mata nito ay pumikit at ang kanyang katawan ay bumagsak sa damuhan. Eliza! Ang sigaw ni Ara ang pumunit sa masayang gabi, kasabay ng tunog ng isang nabasag na baso. Lahat ay nagulantang. Lahat ay napatingin sa walang malay na si Eliza na nakahandu sa isalupa. Ang unang naramdaman ni Eliza ay ang malambot na kama sa kanyang likod. Ang pangalawa ay ang amoy ng eucalyptus oil, isang pamilyar na amoy na ginagamit ng kanyang ina kapag may sakit sa bahay. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang puting kisame ng kanyang kwarto ang sumalubong sa kanya. Ellie! Gising ka na? Isang malambing na boses ang narinig niya mula sa kanyang tabi. Lumingon siya at nakita ang nag-aalalang mukha ni Ara. Nakaupo ito sa isang silya sa tabi ng kama, ang kamay nito ay marahang nakahawak sa braso niya. Ang bakas ng party ay wala na, ang magandang bestida nito ay napalitan na ng simpleng pantulog, at ang buhok nito ay nakalugay na.
Ate, mahinang tanong ni Eliza. Ang lalamunan niya ay tuyo. Eresre, huwag ka munang magsalita, sabi ni Ara, habang inaabutan siya ng isang basong tubig. Grabe ang pag-aalala na binigay mo sa amin. Anong nangyari sa'yo? Bakit ka nahimatay? Ang tanong na iyon ay parang isang dagok sa dibdib ni Eliza. Anong isasagot niya? Dahil buntis ako sa lalaking pakakasalan mo. Umiling siya. Hindi ko alam, ate. Siguro napagod lang ako. O baka sa init. Tinitigan siya ni Ara, na para bang sinusuri kung nagsasabi siya ng totoo. Sa huli, isang buntong hininga ang pinakawalan nito. Pinatingnan ka na namin kay Tito Ramon. Sabi niya, pagod at stress lang daw. Kailangan mo raw magpahinga. Tumango lang si Eliza, gumaan ang loob na isang family doctor lang ang tumingin sa kanya. Hindi ako umalis sa tabi mo hanggang ngayon, patuloy ni Ara, at hinaplos ang kanyang buhok. Sabi ko nga kay Marco, umuwi na muna siya. Sobra rin siyang nag-alala sa'yo. Ang pangalan ni Marco. Nag-iwan iyon ng mapait na lasa sa bibig ni Eliza. Nag-alala? O natakot? Kinabukasan, pinagbawalan siyang bumangon. Si Ara mismo ang nagdala ng agahan sa kanyang kwarto, maingat na inilapag ang tray sa kanyang kandungan. Bawat kilos ng kapatid, bawat salitang puno ng pag-aalaga, ay lalong nagpapabigat sa kasalanang dinadala niya. Paano niya nagawa ito sa kapatid niyang walang ibang ginawa kundi ang mahalin siya? Ang bawat subo ng pagkain ay parang lason na lumalason sa kanyang kaluluwa. Sa kalagitnaan ng araw, habang natutulog si Ara sa kwarto nito, isang text message ang natanggap niya. Kailangan nating mag-usap. Nasa labas ako. Marco. Nanginig ang mga kamay ni Eliza. Dahan-dahan siyang bumangon, sinigurong walang makakakita, at maingat na lumabas ng bahay. Nakita niya ang isang itim na kotse na nakaparada sa di kalayuan. Sumakay siya sa passenger seat. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay nakakabingi. Ano nang kailangan natin pag-usapan? Malamig na tanong ni Eliza, hindi tumitingin kay Marco. Hindi sumagot si Marco. Sa halip, may kinuha ito mula sa glove compartment, isang makapal na puting sobre. Inilapag niya ito sa kandungan ni Eliza. Ano to? Tanong niya, kahit may ideya na siya. Para to sa problema natin, sabi ni Marco, ang tingin ay nasa malayo. Para matapos na. Para makabalik na tayo sa dati. Binuksan ni Eliza ang sobre. Ang mga mata niya ay nanlaki. Sa loob ay mga bundle ng tig-1,000 piso. Makapal. Marami. Hindi niya binilang, pero alam niyang sapat ito para sa kahit anong gusto niyang bilhin. Sapat para sa isang key solusyon. Isang malamig na galit ang gumapang sa kanyang buong katawan. Itinaas niya ang kanyang tingin mula sa pera patungo sa mukha ni Marco. Ang lalaking ito na handang magbayad para lang mabura ang isang buhay. Ang ama ng kanyang anak. Problema, bulong niya, ang boses ay nanginginig sa galit. Ito ba ang tingin mo sa anak ko? Isang problemang kailangang bayaran para mawala? Bago pa man makasagot si Marco, ang kamay ni Eliza ay mabilis na dumapo sa mukha nito. Isang malakas, matunog na sampal. Ang pera ay nagkalat sa sahig ng kotse. Ang ilan ay lumipad palabas ng bukas na bintana. Nanlaki ang mga mata ni Marco, hawak ang namumula niyang pisngi, puno ng gulat. Tinitigan siya ni Eliza sa mata, ang mga luha ay nag-uunahan ng tumulo, ngunit hindi ito mga luha ng kalungkutan. Ito ay mga luha ng galit at determinasyon. Hindi problema ang anak ko, sigaw niya, ang boses ay basag ngunit puno ng isang bagong tuklas na lakas. At ipaglalaban ko siya kahit mag-isa. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Mabilis niyang binuksan ang pinto ng kotse, bumaba at malalakas na isinara ito. Tumalikod siya at naglakad palayo, hindi na lumingon pa, habang ang mga piraso ng pera ay dahan-dahang nililipad ng hangin sa kalsada. Lumipas ang 3 linggo. 3 linggo ng pagpapanggap, ng mga pilit na ngiti, at ng mga gabing walang tulog. Para kay Eliza, ang bawat araw ay isang paglalakad sa alambre. Ang kanyang umaga ay nagsisimula sa pagduduwal, isang palatandaan ng buhay sa loob niya na pilit niyang itinatago sa kanyang pamilya. Ang dating masisikip niyang damit ay nagsisimula ng hindi magkasya. Pinipili niya na ngayon ang mga maluluwag na blusa at duster na idinadahilan niyang mas komportable sa mainit na panahon.
Ngunit alam niyang hindi magtatagal ang kanyang paglilihim. Nakikita niya ang mga mapanuring tingi ng kanilang mga kasambahay, ang mga tanong sa mata ng kanyang ina. At higit sa lahat, ang mapanuring tingin ni Tita Lorna tuwing dumadalaw ito sa bahay. Tumaba ka yata, iha, sabi nito isang hapon, habang nagkakape sila sa sala. Hiyang ka yata sa bahay lang. Opo, tita. Masarap po kasing magluto si nanay, pilit nangiting sagot ni Eliza, habang ang kamay niya ay palihim na humahawak sa kanyang tiyan sa ilalim ng mesa. Alam niyang naubusan na siya ng oras. Bago pa man may ibang makatuklas, kailangan niyang harapin ang katotohanan. Ngunit may isang tanong na paulit-ulit na bumabagabag sa kanyang isipan, isang tanong na hindi niya kayang isantabi. Bakit siya? Hindi niya na kayang mabuhay sa kasinungalingan at sa kawalan ng kasagutan. Isang araw, pagkatapos ng isang mahabang pag-iisip, nagdesisyon siya. Kailangan niya ng katotohanan. Hindi para manggulo, hindi para maningil. Kundi para sa sarili niya. Para sa kapayapaan ng kanyang isip. Alam niyang abala si Marco sa isang malaking proyekto, isang bagong kondominium na itinatayo sa Bonifacio Global City. Ito ang proyektong magpapatatag daw sa pangalan niya bilang isang mahusay na arkitekto. Sinadya niya itong puntahan doon. Isang lugar na neutral, malayo sa mga matang mapanghusga ng kanilang mga pamilya. Nakita niya si Marco sa gitna ng construction site, suot ang isang puting hard hat, seryosong nakikipag-usap sa mga inhinyero. Ang itsura nito ay makapangyarihan, kontrolado, malayong-malayo sa desperadong lalaking nag-alok sa kanya ng pera. Hinintay niya itong mapag-isa. Nang makita siya ni Marco, ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagkagulat at kaunting inis. Anong ginagawa mo rito, Eliza? Kailangan nating mag-usap, kalmadong sabi ni Eliza. Ang kaba sa kanyang dibdib ay malakas, ngunit pinanatili niyang matatag ang kanyang boses. Huwag kang mag-alala, wala akong balak manggulo. May isa lang akong tanong. Pagkatapos nito, hindi na kita guguluhin pa. Tumingin si Marco sa paligid, sinisigurong walang nakakarinig sa kanila. Ang ingay ng construction, ang pagpukpok ng martilyo, ang ugong ng mga makina, ay nagsilbing harang sa kanilang pag-uusap. Tumango ito, isang senyas na magpatuloy siya. Huminga ng malalim si Eliza. Bakit ako, Marco? Napakunot ang noo ni Marco. Anong ibig mong sabihin? Noong gabing iyon, paglilinaw ni Eliza, habang pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. Bakit ako? Sa dinami-dami ng babae sa bar na iyon, bakit ako ang nilapitan mo? Nagkataon lang ba talaga ang lahat? Umiwas ng tingin si Marco. Tumingin ito sa balangkas ng gusaling itinatayo, na para bang doon mahahanap ang sagot. Ang kanyang katahimikan ay mas mahaba kaysa sa inaasahan ni Eliza. Akala niya ay hindi na ito sasagot. Akala niya ay tatratuhin na naman siya nito na parang isang pagkakamaling kailangang kalimutan. Ngunit nang muli itong humarap sa kanya, ang nakita niya ay hindi ang mayabang na arkitekto o ang desperadong fiend. Ang nakita niya ay isang lalaking pagod, isang lalaking wasak. Ang mga mata nito ay namumula, puno ng isang emosyon na hindi pa niya nakikita rito dati, pagsisisi. Hindi, mahinang sagot nito, ang boses ay garalgal. Hindi iyon aksidente. Natigilan si Eliza. Ang puso niya ay tila huminto sa pagtibok. Hindi ako lasing na lasing noon, Eliza, pagpapatuloy ni Marco, ang bawat salita ay tila isang mabigat na bato na inaalis sa kanyang dibdib. Lasing ako. Pero hindi ako bulag. Hindi ako manhid. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Alam kong ikaw yun. Alam kong kapatid ka ni Ara. Ang pag-amin na iyon ay parang isang malakas na sampal sa mukha ni Eliza, mas malakas pa kaysa sa sampal na ibinigay niya rito. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Ang lahat ng teorya niya, lahat ng pag-aakala niyang isa lang siyang hindi sinasadyang biktima ng pagkakataon, ay gumuho. Bakit? Iyon lang ang salitang nagawa niyang ibulong. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Marco. Dahil pagod na ako, Eliza. Pagod na akong maging perpekto. Pagod na akong tuparin ang mga inaasahan ng lahat, ng pamilya ko, ng pamilya ninyo. Pagod na akong maging ang perpektong Marco, para sa perpektong Ara. Ang boses niya ay nabasag. Noong gabing iyon, nakita kita sa kabilang dulo ng bar. Nag-iisa. Malungkot. Nakita ko sa iyo ang sarili ko.
At sa isang sandali ng kahinaan ng katangahan ikaw ang nilapitan ko. Dahil sa'yo ko lang nakita ang kalayaan. Ang mga salitang kalayaan ay lumabas sa bibig nito na parang isang maruming sikreto. Para kay Eliza, iyon ay isang pagtataksil na mas malalim at mas masakit pa kaysa sa isang simpleng one-night stand. Hindi lang katawan niya ang ginamit nito. Ginamit nito ang kanyang kalungkutan. Ginamit nito ang kanyang pagiging hindi perpekto bilang isang pansamantalang takasan. Nanginginig na napaatras si Eliza. Ang katotohanang hinahanap niya ay mas masahol pa pala sa kasinungalingang kanyang pinaniwalaan. Mula sa likuran nila, sa gitna ng ingay ng construction site, isang boses ang narinig, mahina, nanginginig, ngunit matalim na parang bubog. Anong kalayaan, Marco? Sabay silang napalingon ni Marco. Doon, ilang hakbang lang ang layo, nakatayo si Ara. Suot ang kanyang office attire, hawak ang isang paper bag na may logo ng paborito nilang coffee shop. Ang mukha nito ay maputla, ang mga mata ay nanlalaki sa gulat at hindi paniniwala. Ang ngiting kanina lang ay nasa labi nito ay ganap ng naglaho. Narinig niya. Narinig niya ang huling mga salita. Ang pinakamasakit na bahagi ng lahat. Kalayaan. Paulit-ulit na umalinggaw ang salitang iyon sa isip ni Ara. Isang salita na may simpleng kahulugan, ngunit sa sandaling iyon, ang bigat nito ay parang isang malaking bato na dumagan at dumurog sa kanyang dibdib. Nakatayo lang siya roon, hawak pa rin ang paper bag na naglalaman ng 2 kape, isang para sa kanya at isang para kay Marco. Plinano niya itong sorpresahin, isang maliit na paraan para iparamdam ang suporta niya sa abalang-abala nitong fiancé. Ngunit siya ang nasorpresa. Siya ang nawasak. Ang ingay ng construction site ay biglang nawala. Ang mundo ni Ara ay bumagal hanggang sa halos tuluyan ng huminto. Ang tanging nakikita niya ay ang 2 tao sa harap niya, ang kanyang kapatid at ang kanyang mapapangasawa. Ang kanilang mga mukha ay puno ng parehong emosyon, gulat at kasalanan. Nakatayo sila roon, magkasama sa isang sikretong ngayon ay nabunyag na. Nawala ang bigat ng paper bag sa kanyang kamay. Hindi niya maramdaman ang init ng kape na tumatagos doon. Ang paningin niya ay nakatuon lamang sa kanila. Kay Eliza na nakahawak sa sarili nitong tiyan. At kay Marco na nakatingin sa kanya na para bang nakakita ng isang multo. Ara wait, narinig niyang sabi ni Marco, ang boses nito ay desperado. 80. Narinig niyang bulong ni Eliza, ang boses ay basag. Ngunit ang kanilang mga salita ay hindi na umabot sa kanya. Ang mga ito ay naging mga ingay na lamang na walang kahulugan na para bang nakalubog ang kanyang ulo sa ilalim ng tubig. Hindi siya sumigaw. Hindi siya umiyak. Wala siyang naramdaman kundi isang nakakamanhid na panlalamig na gumapang mula sa kanyang mga paa paakyat sa kanyang puso. Dahan-dahan tumalikod siya. Bawat hakbang palayo ay kontrolado at sinadya. Hindi siya tumakbo. Naglakad lang siya, palayo sa kanila, palayo sa katotohanang sumampal sa kanya. Narinig niya ang mga yabag ni Marco na sumusunod, ang pagtawag nito sa kanyang pangalan, ngunit hindi siya lumingon. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad, tinahak ang maalikabok na daan palabas ng construction site hanggang sa marating niya ang kanyang kotse. Pagpasok niya, isinara niya ang pinto. Ang katahimikan sa loob ay isang malaking ginhawa. Inilapag niya ang paper bag ng kape sa upuan sa tabi niya. Doon lang niya napansin na nanginginig pala ang kanyang mga kamay. Hindi niya alam kung paano siya nakapagmaneho pa uwi. Ang daan mula Gihiso hanggang Quezon City ay isang mahabang blur. Ang mga ilaw trapiko, ang mga busina ng sasakyan, ang mga gusali, lahat ay dumaan lang sa kanyang paningin na hindi niya talaga nakita. Ang isip niya ay blanko, isang puting pader na pinipilit harangan ang sakit na nagbabantang umapaw. Pagdating niya sa bahay, diretso siya sa kanyang kwarto. Isinara niya ang pinto at isinandal ang likod dito. Huminga siya ng malalim. At doon, sa kaligtasan ng kanyang silid, ang pader na kanyang itinayo ay nagsimulang magkaroon ng mga bitak. Ang kalayaan na hinahanap ni Marco. Kalayaan mula saan? Mula sa kanya? Ang kanilang perpektong relasyon, ang kanilang mga pangarap, ang kanilang planong kasal, isa lang bang kulungan para sa kanya? At si Eliza ang kanyang bunsong kapatid. Ang babaeng itinuring niyang hindi lang kapatid kundi matalik na kaibigan. Ang babaeng pinagkakatiwalaan niya ng buong buo.
Umupo siya sa gilid ng kanyang kama, ang parehong kama kung saan sila nagkukwentuhan ni Eliza tungkol sa kanyang mga pangarap. Tumingin siya sa kanyang kaliwang kamay. Sa kanyang palasingsingan, naroon ang kumikinang na diamante. Ang engagement ring. Ang simbolo ng isang pangakong ngayon ay abo na. Dati, ang kislap nito ay nagbibigay sa kanya ng saya at pag-asa. Ngayon, ang nakikita na lang niya ay isang malamig na bato. Isang paalala ng isang malaking kasinungalingan. Dahan-dahan, hinubad niya ito. Hawak niya ito sa kanyang palad, tinititigan, pinapakiramdaman ang bigat nito. Ang bigat ng wasak na pangarap. Hindi galit ang nararamdaman niya. Hindi pa. Ang nararamdaman niya ay isang malalim, malawak at walang katapusang pagkabigo. Pagtataksil mula sa dalawang taong pinakamahalaga sa buhay niya. Kinuha niya ang kanyang cellphone, mula sa kanyang bag ang mga daliri niya ay naninigas at tila walang pakiramdam. Binuksan niya ang kanyang mga mensahe at hinanap ang pangalan ni Eliza. Nagsimula siyang mag-type. Ang mga daliri niya ay mabagal ngunit tiyak. Isa lang ang pangungusap na kailangan niyang sabihin sa ngayon. Natanggap ni Eliza ang text mula kay Ara. Nanginginig niyang binuksan ito. Ang laman ay hindi mga salita ng galit o panunumbat. Mas malala pa roon. Isang pangungusap lang, huwag ka munang umuwi dito. Iniwan ng mga salita ni Ara si Marco na nakatayo sa gitna ng construction site na para bang isang haliging binuhusan ng semento. Ang ingay sa paligid ay bumalik, ngunit para sa kanya, ang mundo ay nanatiling tahimik at walang kulay. Nakita niya ang likod ni Ara habang naglalakad ito palayo, matatag, kontrolado, at hindi lumilingon. Ang bawat hakbang nito ay isang hatol, isang pinto na isinasara ng dahan-dahan sa kanyang mukha. Ara, sigaw niya, ngunit alam niyang huli na ang lahat. Nang mawala na si Ara sa kanyang paningin, doon lang niya napansin si Eliza na nakatayo pa rin sa di kalayuan, ang mukha ay basang-basa ng luha. Ngunit wala na siyang lakas na harapin ito. Wala na siyang lakas na harapin ang kahit sino. Ang tanging gusto niya ay takasan ang lahat, ngunit alam niyang wala na siyang matatakbuhan. Ang kasalanan niya ay humabol at sa wakas ay nahuli na siya. Ilang oras siyang nagpalaboy-laboy. Nagmaneho siya ng walang direksyon, ang isip ay puno ng mga paano kung at sana. Paano kung hindi siya nagpadala sa kahinaan? Sana ay nakontento na lang siya sa kung anong meron siya. Pero alam niyang ang mga tanong na iyon ay wala ng silbi. Ang pinsala ay nagawa na. Nang gabing iyon, umuwi siya sa bahay ng kanyang mga magulang. Ang balita, tulad ng apoy, ay mabilis kumalat. Hindi niya alam kung paano, ngunit malamang ay kagagawan ito ng kanyang tita Lorna na may mga mata at tainga sa lahat ng dako. O marahil ay tumawag si Ara sa kanyang mga magulang. Ano man ang dahilan, pagpasok niya sa pinto, isang bagyo ang sumalubong sa kanya. Ano itong nabalitaan ko, Marco? Ang boses ng kanyang ama ay dumagundong sa loob ng malaki nilang sala. Totoo bang binuntis mo ang kapatid ni Ara? Nakatayo ang kanyang ina sa isang sulok, ang panyo ay nasa bibig, hindi makapaniwala. At sa gitna ng lahat ay si Tita Lorna, ang mukha ay puno ng sinabi ko na sa inyo na ekspresyon. Sinira mo ang pangalan ng pamilya, sigaw ng kanyang ama, ang mukha nito ay pula sa galit. Isang devilla. Nambuntis ng kapatid ng kanyang nobya. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Ng mga business partners ko. Ang pamilya Santos sinira mo ang tiwala nila. Walang isinagot si Marco. Tinanggap niya ang bawat salita, bawat akusasyon. Dahil lahat ng iyon ay totoo. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi niya sinubukang magdahilan. Hindi niya sinubukang ipagtanggol ang sarili. Nang humupa ang sigawan, at tanging ang hikbi na lang ng kanyang ina ang maririnig, umupo si Marco sa isang silya. Doon, sa katahimikan, isang malinaw na pag-unawa ang dumating sa kanya. Ang relasyon nila ni Ara ay hindi pag-ibig. Ito ay isang kontrata, isang perpektong pagsasama sa papel. Minahal niya ang ideya ng isang perpektong buhay kasama si Ara, hindi si Ara mismo. Minahal niya ang estado, ang reputasyon, ang paghanga ng mga tao. At sa paghahangad niya sa perpektong imaheng iyon, sinakal niya hindi lang ang sarili niya, kundi pati na rin si Ara. Ang koneksyon niya kay Eliza, bagamat nagsimula sa isang karumalduman na paraan, ay may bahid ng katotohanan. Isang katotohanang pareho silang hindi perpekto. Pareho silang nasasaktan.
At ngayon, may isang buhay na nag-uugnay sa kanila, isang buhay na kailangan niyang panagutan. Ito na ang key all is lost to moment niya. Nawala sa kanya si Ara. Nawala sa kanya ang respeto ng kanyang pamilya. Nawala sa kanya ang perpektong buhay na pinangarap niya. Ngunit sa pagkawala ng lahat ng iyon, isang bagay ang kanyang natagpuan, ang katotohanan. Tumayo siya. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko sa bigat ng kanyang kasalanan, ngunit ang kanyang mga mata ay may bagong determinasyon. Kailangan niyang akuin ang kanyang responsibilidad. Kailangan niyang harapin ang mga taong sinaktan niya. Saan ka pupunta? Tanong ng kanyang ama. Kailangan kong ayusin to, sagot ni Marco, ang boses ay kalmado na. Sa tamang paraan. Nagmaneho siya papunta sa bahay ng mga Santos. Gabi na at ang kalsada ay tahimik. Bawat metro na papalapit siya sa bahay ay isang dagok sa kanyang dibdib. Huminto siya sa tapat ng gate, huminga ng malalim at pinatay ang makina. Lumabas siya ng kotse at naglakad papunta sa pinto. Nag-atubili siya ng isang sandali. Pagkatapos ay buong tapang siyang kumatok. Ilang saglit pa, bumukas ang pinto. Hindi si Ara o si Eliza ang sumalubong sa kanya. Ang mga magulang nila, si Tito at Tita, ang nakatayo roon. Ang kanilang mga mukha ay walang emosyon, malamig na parang bato, ngunit ang kanilang mga mata ay nagliliyab sa pinaghalong galit at pagkabigo. Walang sinuman ang nagsalita. Ang katahimikan ay mabigat at puno ng akusasyon. Tito. Titay. Simula ni Marco, ang boses niya ay halos isang bulong. Kailangan po nating mag-usap. Handa na siya. Handa na niyang harapin ang lahat ng kahihinatnan ng kanyang mga ginawa. Ang text message ni Ara ay isang pader na humarang sa pagitan nila ni Eliza. Sa halip na umuwi, tumuloy si Eliza sa apartment ng kanyang matalik na kaibigan, si Karen. Doon, sa isang maliit na kwartong hindi kanya, iniyak niya ang lahat ng sakit, takot, at pagsisisi na kanyang kinimkim. Anong gagawin ko, Karen? Tanong niya sa pagitan ng mga hikbi, habang yakap-yakap siya ng kaibigan. Sinira ko ang buhay ng ate ko. Sinira ko ang pamilya namin. Hindi mo to kasalanan mag-isa, Eli, sagot ni Karen. Dalawa kayo ni Marco na gumawa niyan. At ngayon, ang kailangan mong isipin ay ang sarili mo at ang baby mo. Sa mga sumunod na araw, nabuhay si Eliza sa isang limbo. Hinihintay niya ang isang tawag, isang mensahe, isang hatol mula sa kanyang pamilya. Bawat tunog ng kanyang cellphone ay nagpapakaba sa kanya. Handa na siyang itakwil. Handa na siyang harapin ang kinabukasan ng mag-isa. Sa kanyang isip, binuo na niya ang isang plano, maghahanap siya ng trabaho sa ibang lugar, palalakihin ang kanyang anak ng malayo sa lahat, at hahayaan ang kanyang pamilya na maghilom nang wala siya. Isang hapon, habang nakatulala siya sa bintana, tumunog ang kanyang telepono. Ang pangalan ng kanyang ina ang lumabas sa screen. Nanginginig niyang sinagot ito. Anak! Ang boses ng kanyang ina sa kabilang linya ay pagod, ngunit hindi galit. Umuwi ka na, Eliza. Kailangan nating mag-usap bilang isang pamilya. Ang pag-uwi sa sarili nilang bahay ay ang pinakamahirap na paglalakbay na ginawa ni Eliza. Bawat hakbang papasok sa pinto ay mabigat. Naabutan niya ang kanyang mga magulang na nakaupo sa sala. Tahimik. Ang saya na dati pumupuno sa kanilang tahanan ay napalitan ng isang mabigat na kalungkutan. Nalaman niyang pumunta roon si Marco. Inamin nito ang lahat, isinalaysay ang buong katotohanan ng walang bawas, at inako ang lahat ng kasalanan. Humingi ito ng tawad, hindi para ayusin ang relasyon nila ni Ara, kundi para akuin ang responsibilidad bilang ama ng dinadala ni Eliza. Pagkatapos ng mahabang pag-uusap, ang desisyon ng kanilang mga magulang ay malinaw. Hindi nila itatakwil si Eliza o ang kanyang magiging anak. Ngunit ang paghilom ay isang mahabang proseso. At ang pinakamahalagang bahagi ng prosesong iyon ay ang pag-uusap nila ni Ara. Kinabukasan, pinuntahan ni Eliza si Ara sa kwarto nito. Kumatok siya ng marahan. Pasok, sagot ni Ara. Naabutan niya itong nakaupo sa tabi ng bintana, nakatingin sa labas. Ang kwarto ay malinis at maayos, ngunit may kakaibang panlalamig dito. Ang engagement ring ay wala na sa daliri nito. Ate, simula ni Eliza, ang boses ay nanginginig. Patawarin mo ako. Hindi lumingon si Ara. Ang alin, Eli?
Ang pagsisinungaling mo, o ang katotohanang mas pinili ka niya kaysa sa akin para sa isang gabi ng kalayaan. Ang bawat salita ay may talim. Napayuko si Eliza. Lahat, ate. Patawad sa lahat. Katahimikan. Ilang sandali, akala ni Eliza ay iyon na ang katapusan. Ngunit lumingon si Ara, at sa mga mata nito, nakita ni Eliza ang isang malalim na sakit na hindi pa niya nakita kailanman. Masakit, Eli, sabi ni Ara, ang boses ay basag. Sobrang sakit na parang hindi na ako makahinga. Pero sa gitna ng lahat ng sakit na to, may isang bagay akong natutunan. Ang pangarap ko binuo ko iyon para sa ibang tao. Para kay mama, kay papa, sa kung ano ang sasabihin ng iba. Hindi pala talaga iyon ang gusto ko. Tumingin ito sa tiyan ni Eliza. Kailangan ko ng panahon. Maraming panahon para maghilom. Pero kapatid pa rin kita. At ang batang iyan pamangkin ko iyan. Hindi ko kayang itakwil ang sarili kong dugo. Makalipas ang ilang buwan. Nasa isang pribadong silid sa ospital si Eliza, karga-karga ang kanyang bagong silang na anak na lalaki. Maliit, mamula-mula at perpekto sa kanyang paningin. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Ara, may dalang isang maliit na paper bag, hindi na siya ang perpektong Ara na laging nakangiti. Ang mukha niya ay may bahid pa rin ng kalungkutan, ngunit mayroon na ring bagong kapayapaan. Nagkatinginan sila, dalawang kapatid na sinira ng isang pagkakamali, ngunit pinagbubuklod pa rin ang dugo at ng isang bagong buhay. Ngumiti si Ara, isang maliit ngunit totoong ngiti. Kamukha mo, sabi nito, habang marahang hinahaplos ang pisngi ng sanggol. Ngumiti pabalik si Eliza. Sa kabilang dako ng silid, nakatayo si Marco. Hindi bilang isang kasintahan, kundi bilang isang ama na handang tumayo sa kanyang responsibilidad. Ang landas nilang tatlo ay magiging komplikado. Hindi ito isang tipikal na happy ending. Ngunit ito ay isang simula. Isinoli ni Ara ang singsing kay Marco ilang linggo na ang nakalipas. Maging mabuti kang ama sa anak ninyo, sabi niya, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa isang natitirang habag at pag-unawa na ang lahat ay may karapatan sa isang bagong pagkakataon. Habang pinagmamasdan ni Eliza si Ara na buong pagmamahal na tinititigan ang kanyang pamangkin, niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak. Tumingin siya sa kanyang kapatid, pagkatapos ay sa kanyang anak. Hindi tayo perpekto, anak, bulong niya. Pero buo tayo. At yun ang mahalaga. Ang pag-ibig, natutunan niya, ay hindi pala tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagpapatawad. Ito ay tungkol sa pagtanggap. At higit sa lahat, ito ay tungkol sa pagbuo ng isang bagong simula mula sa mga piraso ng isang wasak na pangarap. At dito nagtatapos ang kwento ni na Eliza, Marco at Ara. Isang paglalakbay ng pagkakamali, sakit at sa huli, paghilom. Sa bawat isa sa inyo na sumubaybay, na nag-abang, at nakiisa sa bawat emosyon ng ating mga tauhan, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa akin. Isang paglalakbay sa mga komplikadong sulok ng puso ng tao, kung saan ang pag-ibig at sakit ay madalas na magkahawak kamay. Bawat kabanata ay binuo, hindi lamang ng mga salita, kundi ng mga pira-pirasong damdamin, ng takot, ng galit, ng pagsisisi, at ng walang katapusang pag-asa. Sana, sa pagtatapos ng lahat, may isang aral na tumatak sa ating mga puso. Na ang buhay ay hindi perpekto. Na tayo ay nagkakamali. Ngunit ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung paano natin iniiwasan ang pagbagsak, kundi sa kung paano tayo bumabangon muli. Ang pagpapatawad, lalo na sa ating mga sarili, ang unang hakbang patungo sa isang bagong simula. At ang pag-ibig, sa pinakadalisay nitong anyo, ay ang pag-unawa na ang kaligayahan ng taong mahal natin ay kasing halaga, kung hindi man mas mahalaga, kaysa sa sarili nating pangarap. Ngayon, nais kong marinig ang inyong tinig. Ano ang naramdaman ninyo? Sino sa mga tauhan ang pinakanakatatak sa inyo? Mag-iwan lamang ng komento sa ibaba. Ang bawat salita mula sa inyo ay isang inspirasyon. Hanggang sa ating susunod na kwento. Muli, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta.